The Department of Education is moving to address alarming data presented on the state of Philippine education. In a Senate hearing, it was revealed that nearly 30 million Filipinos suffer from illiteracy. Sa bawat umaga, libo-libong mga paa ang tumatahak sa mga pasilyong ito. Bitbit nila ang pag-asa ng kanilang mga pamilya, ang pangarap na makapagtapos at ang pangakong magandang kinabukasan. Sila ay pumapasok sa klase, naka-uniforme at sumusunod sa schedule. Sa tingin na marami, sila ay mga tipikal na estudyante sa sekundarya. Ngunit sa likod ng mga ngiti at maingay na kwentuhan, may isang tahimik na krisis na nagaganap. Isang lihim na pilit itinatago sa likod ng mga blankong kwaderno at umiiwas na mga mata. Marami sa kanila, sa kabila ng ilang taon sa paaralan, ay hirap pa ring bumasa at sumulat. Ito ang kwento ng silent letters, ang mga letrang hindi mabigkas, ang mga salitang hindi mabuo, at ang mga mag-aaral na naiiwan sa dilim ng kawalan ng pagkatuto. Tatalakayin natin ang kanilang realidad, ang sistemang tila nagkulang, at kung bakit kailangan natin balikan ang mga aral ng ating kasaysayan. Ang kakayahang bumasa at sumulat ay hindi lamang basta skills sa loob ng silid-aralan. Ito ang pundasyon ng lahat ng pagkatuto. Ito ang susi para mabuksan ang pinto ng agham, matematika at kasaysayan. Kapag wala ito, ang bawat asignatura ay nagiging isang pader na mahirap akyatin. Isipin mo ang pakiramdam ng pagpasok sa isang kwarto kung saan ang lahat ay nagsasalita ng wikang hindi mo maintindihan. Ganyan ang araw-araw na karanasan ng mga estudyanteng ito. Ang simpleng instruction sa pisara ay nagiging code na hindi nila ma-decipher. Ang libro ay nagiging instrumento ng kahihiyan sa halip na kaalaman. Para sa maraming mag-aaral, ang pagpasok sa high school ay hindi isang bagong simula, kundi isang malupit na paggising. Dito naglalantad ang mga kakulangang hindi agad natugunan sa elementarya. Dito, ang agwat ng marunong at hindi marunong ay lalong lumalawak. Masdan ninyo ang mga estudyante sa likuran. Hindi siya tamad, hindi siya magulo. Siya ay tahimik. Madalas, ang katahimikan ang kanilang sandata para hindi mapansin. Kasi kapag napansin ka, baka tawagin ka. At kapag tinawag ka, baka kailangan mo magpasa. Ang takot na mapagtawanan ay totoo, pero ang kanilang kilos ay nagsasalita. Ang pagyuko ng ulo, ang panginginig ng kamay habang hawak ang libro, ang pilit na pagkopya sa katabi kahit hindi naiintindihan ang sinusulat. Sa likod ng bawat kakulangan sa kakayahan ay may isang pusong gustong matuto pero hindi alam kung paano sisimulan. Ang kanilang katahimikan ay hindi pagsuko, kundi isang anyo ng araw-araw na pagkikipaglaban para lang makasabay sa agos. Ang mga guro ay nasa frontlines ng krisis na ito. Nakikita nila ang hirap. Nararamdaman nila ang bigat. Gustuhin man nilang maging superhero na sasagip sa bawat bata. Nalilimitahan sila ng oras, resources, at ng sistemang nagtutulak sa kanila na magmadali sa kurikulum kahit marami ang naiiwan. So ang ang struggle yun sa mga teacher kay lisod ka ay ka magtudlo nga naay dili ka basa. Oh, like for example ang math. So even though ka nang mag counting ang math, pag abot kay na may problem solving. Word problem ba? Word problem solving. Saman sila nga di man ka isla ka basa. Isa man nila pag-answer na. Sa pagbasa lang mismo, di na ganit sila kabasa. Bumalik tayo sa nakaraan. Noong 1876, isinulat ng ating pabansang bayani na si Jose Rizal ang tulang Por la Educación Recibe Los de la Patria. Bata pa siya noon, puno ng idealismo.
Inilarawan niya ang edukasyon bilang isang sulok, isang liwanag na tumatanglaw sa bayan. Ayon kay Rizal, ang edukasyon ang nag-aangat sa bansa sa tahanan ng walang hanggang luwalhati. Naniniwala siya na ang karunungan ay parang hanging nagbibigay buhay. Sinabi niya, education with a wise guiding hand exalts the human band. Napakagandang pangarap. Napakatayog na layunin. But this vision faces a harsh reality today. Rizal envisioned education as a vital breath that inspires virtue. Yet, for students who cannot read, that breath is stifled. Paano magiging liwanag ang edukasyon kung ang mismong daan ay hindi makita ng mga estudyante dahil wala sila ng basic tools ng literacy? Naniwala si Rizal na ang edukasyon ang susi para matalian ang kamay ng krimen at karahasan. Ngunit kung hindi natin matutugunan ang krisis sa pagbasa, hindi natin tinatalian ang krimen. Bagkus, tinatalian natin ang kinabukasan ng mga kabataan at hinahayaan silang maging biktima ng kamangmangan. Hindi ito ang unang pagkakataon na naging isyu ang kalidad ng edukasyon sa ating bayan. Kung ating babalikan, ito rin ang sigaw ni Rizal sa kanyang sanaysay na The Indolence of the Filipinos. Pinatikos niya ang sistema noon kung saan ang pag-aaral ay naging brutalizing at depressive. Ang mga bata ay pinipilit magsaulo ng mga dasal at aklat na hindi naman nila naiintindihan. Ang layunin noon ay pasunurin ang bata, hindi palayain ang kanilang isipan. Memorya ang hari, at ang pag-intindi ay bawal. Nakakatakot isipin na pagkalipas na mahigit isang siglo, nakikipagbuno pa rin tayo sa parehong multo. Noon, ipinagkait ang libro upang manatiling mangmang ang Pilipino. Ngayon, may libro nga at bukas ang paaralan, ngunit kung hindi naman marunong bumasa ang bata, hindi ba't parang bumalik lang tayo sa anino ng nakaraan? Ang functional illiteracy ay ang makabagong anyo ng pang-aapi. Less than 20% of Filipino students reach minimum proficiency in reading and math. Sila nag-graduate nang hindi sila functional literate. The figure is alarming. 1 in every 5 high school graduates cannot understand when reading even a simple story. Hindi ito kwento ng iisang paaralan lang. Hindi ito kasalanan ng iisang bata. Ito ay krisis ng buong bansa. Ang mga numerong ito sa balita, hindi lang sila statistics. Sila ay mga totoong tao. Sila ang mga batang nakikita natin sa ating mga silid-aralan araw-araw. Ang learning poverty ay hindi lang kakulangan sa libro. Ito ay kahirapan sa oportunidad. Ngayong darating na Setyembre na sisimulan ang pilot implementation ng matatag K-10 curriculum. May mga hakbang na ginagawa. Ang matatag curriculum ay naglalayong ibalik ang focus sa basic literacy at numeracy. Back to basics, ika nga. May mga national reading programs. Pero ang hamon ay nananatiling malaki. Ang solusyon ay hindi madadaan sa iisang gabi. At hindi ito kaya ng gobyerno ng nag-iisa. Sa kabila ng dilim, may mga nagsisindi ng kandila. Nananatiling mahalaga ang mga ideya ni Rizal dahil nananatili rin ang problema. Ang edukasyong kulang sa pag-unawa ay nagdudulot ng hindi pagkakapantay-pantay. Pero ang solusyon ay nasa ating mga kamay. Ang kakayahang bumasa at sumulat ay hindi lamang kasanayang akademiko. Ito ay kasangkapan para sa pakikilahok, pagpapahayag at pag-angat. Ito ang sandata para hindi mamanipula. Ito ang boses para hindi mapatahimik. Kung ang edukasyon ay para magpalaya, dapat unahin ang kakayahang bumasa at sumulat. Ang tanong ngayon ay hindi na kung umaabot ba ang mga estudyante sa dulo ng taon, kundi kung natututo ba talaga sila habang naglalakbay. Ang
Ang pagbasa ay karapatan, ang pagkatuto ay kalayaan, at ang bawat batang natututong bumasa ay isang hakbang papalayo sa dilim, at isang hakbang papalapit sa liwanag na pinapangarap ni Rizal.